Pagkatapos itong ginagawa ng ICI, hindi mo natin naririnig kung anong ginagawa nila. Sila-sila lang nag-uusap yan. Di ba? Baka nagkakalukuhan na naman, baka niluluko na naman tayo. Hindi pwedeng ganito. Mr. President, umaksyon ka naman ang matapang na gala. Ito po ang pinakamasama, pinakamasakit na epekto ng nangyayari sa ating bansa na graft in corruption. Nakakahiya, nakakagalit. Pakinggan po niyo itong balitang ito. Meron pong Pilipino, kababayan nating nagbakasyon sa Norway. Aba, ayaw palitan yung kanyang dalang US dollars dahil baka daw galing sa korupsyon sa Pilipinas. Ang lupit. Kaya kayong mga politiko, kontraktor, taga-gobyerno sangkot dito, dapat talaga bitay ang inyong kapalit, ang kapalit na inyong ginawa. Dahil sinira na ninyo ang imahe ng bawat Pilipino at ng buong Pilipinas sa international community. Ito yung nangyari, nakakalungkot, grabe talaga. Sana. Sa ilang turistang Pilipino, aberya kasi ang sumalubong sa grupong ito ng mga senior citizen mula Maynila. Tinaboy kasi ang isa sa kanila sa isang money exchange service sa Oslo Airport noong October 6. Ayon yan mismo sa kapatid news anchor na si Gretchen Ho. Kwento niya sa Facebook. Tinanong pa raw ng staff sa money exchange service kung taga-Pilipinas ang naturang kaanak ni Gretchen. Hindi raw kasi nila pwedeng palitan ang hawak nilang US dollars dahil sa anyay korupsyon at money laundering sa Pilipinas. Sinabihan din daw ang kanilang kaanak na magpapalit na lang sila sa ibang money exchange service. Pero what? Sa mismong airport, $300 lang naman ang ipapapalit sana. Katumbas yan ng halos 3,000 Norwegian krona o nasa 17,000 pesos. Tinawag yan ni Gretchen na terrible. Ano raw ba ang magagawa dito ng Pilipinas? Medyo in a state of shock yung aking kapamilya kasi first time sila maka-counter ng ganun abroad And considering na yung amount involved dito, napakaliit lamang. Ipinagtaka rin daw ni Gretchen ang rason ng money exchange service lalo't naalis na ang Pilipinas sa gray list ng Financial Action Task Force o FATF noon pang Pebrero. So ayan po ang napakasakit, nakakagalit na ulit ko. Isipin mo mga nagbabakasyon lang, may karapatan naman ang Pilipino mag-travel tayo. Ganyan ang kahina, ganyan ang kasama ang ating imahe. Pati yung pera natin o perang pinaghirapan nilang inipon para maging pocket money sa kanilang pagta-travel. Ayaw ng palitan kasi galing daw sa korupsyon. Baka daw galing sa korupsyon. Terrible ang epekto sa atin. Kaya apektado na talaga ang ating tourism at saka business. Meron pa nga balita maliban dito na meron ng 1.7 trillion sa market value sa mga company dito sa Pilipinas ang nawala. Simula na magsimula ang pumutok ang balitang ito ng korupsyon. 1.7 trillion market value. Ang laking pera po niyan. Kasi common sense. Kung ikaw ay negosyante, matino, bakit ka mamumuhunan? Bakit ka magdadagdag ng kapital sa Pilipinas? Korupsyon. Pang-aabuso sa pera ng mga corrupt government official, elected, appointed, career official ng gobyerno. Paano ka magtitiwala? Di ba hindi? Pupunta ka sa ibang bansang matitino. Pupunta ka sa bansang walang korupsyon para lumaki ang negosyo mo. Ang atin nung naging image ay corrupt. Corrupt ang Pilipinas sa matagal ng panahon. Dahil na-expose na nga. O ay di, bagsak tayo. Napakalaki ng epekto ng 1.7 trillion market value na nawawala sa atin. Ganong katindi. Paano ka matutuwa kung matino kang Pilipino? Di ba papupuno tayo ng galit? Yung pagtatravel po, under 1987 Constitution, allowed tayo dyan. Karapatan natin mag-travel kung kaya natin. So pati yung ating pinaghirapang pera para tayo makapag-travel, makapag-enjoy sa labas ng bansa, madalaw ang kaibigan, kapwa Pilipino o kamag-anak, hindi mo na magawa. Dahil yung perang baon mo, pinaghirapan mo, pinagdududahan galing sa korupsyon. Ganyang kasama ang epekto ng ginawang pagnanakaw ng mga politiko, kontraktor at taga-gobyerno. Kaya para matugunan, makabawi tayo, bitay, death penalty ang solusyon. Hindi pwedeng puro interview, puro release, puro investigasyon. Kailangan managot. Hindi lang dapat makulong. Mabawi yung pera, ikulong ang lahat ng ito, gumawa na ng batas
na mayroong death penalty para hindi na maulit ito. Isipin mo, pupunta ka ng abroad, ang tingin sa iyo, ang dala mong pera galing sa nakaw. Oh my goodness. Pinaghirapan mo yung perang yun. Grabe. Di ba napakasakit noon? Gusto mo magbakasyon para mag-relax? Gusto mo magbakasyon para ma-enjoy mo yung buhay mo at pinaghirapan mo? Tapos ang tingin sa inyo ng international pag nagpunta ka sa abroad, yung pera mong dala ay galing sa masama. Wow! Sa Norway po yan nangyari. Europe yan. Maraming Pilipino na pupunta ng Europe. Maraming mga Pilipino nag-abroad na, lalo na ngayon. Magki-Christmas season. Ako rin eh. May plano rin kami. Gusto ko rin mag-abroad eh. Sana naman yung pupuntahan namin, huwag mangyari yung gano'n. Kailangan pala pag nagpunta tayo sa abroad, ang dala natin pera, yung pera nila, para hindi ka na magpapalit. Pag nagdala ka pala ng perang kailangan palitan, yun ang mangyayari sa buhay natin doon. Grabe. Tapos itong mga politiko, pag nasangkot, walang ginawa kundi pangiti-ngiti lang at nagyayabang pa sa harap ng telebisyon, nagmamalinis pa yung mga lohong ito. Sama-sama na ng epekto sa ating bayan at sa ating mga Pilipino. Itong nangyari. Isipin mo, wala na tayo, hindi na tayo kasali doon, nakalusot na nga tayo doon sa issue ng maduduming pera, yung anti-money laundering law. Yung organization na tayo kasama dyan, inalis na tayo dahil nagtiwala na sa atin, biglang pumutok itong balitang ito, nasira na naman tayo. Isipin mo, $300, US dollar na papalitan, ayaw palitan. Dahil baka daw galing sa korupsyon. Napakaliit ng $300, mga 17 or 16,000 pesos lang yun. Ilang Pilipino pa ang magiging biktima nitong masamang imaheng ito? Bago tayo at bago kumilos ang ating mga kinaukulan para magkaroon ng mabigat na kaparusahan sa mga korap na government official at pribadong sektor. Dapat kumilos na. Tama yung plano ng mga civil society. Every Friday magrarally para bulabugin ang ating gobyerno kasi hindi ho pwedeng puro investigasyon lang. Pagkatapos itong ginagawa ng ICI, hindi mo natin naririnig kung anong ginagawa nila. Sila lang nag-uusap yan. Di ba? Baka nagkakalukuhan na naman, baka niluluko na naman tayo. Hindi pwedeng ganito. Mr. President, umaksyon ka naman ang matapang na galak. Tama na yung mga interview at press release lang. Kailangan po sagrado. Kung kailangan brutal na galaw para matapos ito at na maibalik natin ang magandang imahe natin, gawin mo na, Mr. President. Habang hawak mo pa ang majority ng Pilipino, habang may tiwala pa sa iyo mga Pilipino, gawin mo na ang dapat mong gawin. Huwag kang matakot sa mga DDS, huwag kang matakot sa mga corrupt government official. Pangalandakan mo at pangindigan mo ay yung naniniwala pa sa iyo ngayon. Kasi sobra-sobra na po ang sakit, galit, pambabastos, panlalait sa ating international community dahil sa masamang korupsyon dito sa Pilipinas.